Ilang taon akong binalewala ng mga magulang ko noong Pasko. Isiniwalat kong naibenta ko ang kumpanya ko sa halagang pangsin 170M. Ako si Chloe Carter. 28 taong gulang na ako at hanggang sa kaya kong alalahanin, itinuring na ako ng pamilya ko na parang hangin lang. Para sa kanila, ako ang responsabling anak. Ang anak na magiging maayos kahit anong mangyari. Ang ibig sabihin talaga niyon, hindi na nila kailangang mag-aksaya ng pansin sa akin. Itinabi nila ang lahat ng atensyon, lahat ng papuri, at lahat ng mga talumpating proud, na proud kami sa iyo para sa kuya ko, at sa kanyang marangya at tila perpektong buhay. Paminsan-minsan lang akong nakakakuha ng pabalang na, mabuti naman, anak habang abala sila sa pag-refresh ng group chat para tingnan ang pinakabagong tagumpay niya. Ang Paskong ito ay dapat na tungkol na naman sa kanya. Tinawag ito ni Mama na munting selebrasyon para sa malaking promosyon ng kuya mo, parang saling pusa lang ako sa sarili niyang handaan. Wala silang kamalay-malay na ilang linggo bago iyon, nag-transfer ako ng mas maraming pera sa bank account ko kaysa sa pinagsama-samang perang nakita ng buong pamilya ko sa buong buhay nila. Walang kamalay-malay na ang maliit kong side project, ang bagay na palagi nilang iniirapan at tinatawag na sagabal sa isang totoong karera, ay naging isang kumpanya na binayaran ng isang tao, sa halagang 170 milyong dolyar. Nakaupo ako sa mesang iyon, nakatitig sa nakahandang hamon at sa mga hindi magkakaparehong plato para sa Pasko, habang nakikinig sa walang katapusang pagbibida nila sa kanya, at nararamdaman ang pamilyar na kirot sa aking dibdib. Pagkatapos, nagbitaw ang kuya ko ng isa pang nakatutuya at labis na komento tungkol sa maliit kong suweldo bilang nurse at sa aking cute na negosyo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sinabi, sa pinakakaswal na paraang kaya ko, na ibenta ko na ang kumpanya ko. Ngumisi siya ng nakakaloko at nagtanong, ang maliit at walang kwenta mong negosyo, magkano naman? Sinabi ko, 170 milyon. Literal na nalaglag ang panga niya. Namutla si Mama. Nalaglag ang tinidor ni Papa mula sa kanyang kamay at kumalampag sa plato. Ang nangyari pagkatapos niyon ay tuluyang nagpabago sa aming pamilya. At hindi sa madamdamin at masayang paraan tulad ng sa mga pelikulang Pampasko na pilit nilang ipinapakita. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang sunod na sinabi ng kuya ko at kung ano ang ginawa ko matapos kong iwanan ang mesang iyon, may pakiusap ako sa inyo. Mag-iwan kayo ng komento kung anong oras na sa inyo ngayon. At kung saan kayo nanonood, gustong-gusto kong makita kung gaano kalayo ang nararating ng mga magugulong kwentong pampamilyang tulad nito. Ang paglaki bilang si Chloe Carter ay nangangahulugang maaga kong natutunan na ang pagmamahal sa aming bahay ay may ranking system at kailanman ay hindi ako naging nangunguna. Ako ang bata na nag-uuwi ng mga laso mula sa science fair at may matataas na grado sa biology. Ang kuya ko naman ang nakakapuntos ng mga panalong touchdown sa football at ang laging binabanggit ang pangalan sa loudspeaker. Hulaan ninyo kung kanino doon ang ipina-frame at isinabit ng mga magulang ko sa dingding. Tinatawag nila akong low maintenance na tila ba isa itong papuri. Hindi kailangan ni Chloe ng ganyang karaming asikaso, madalas sabihin ni Mama, habang inaayos ang kurbata ng kuya ko sa ikatlong pagkakataon bago ang kanyang mga award ceremony. Nang makapasok ako sa isang sikat na nursing program, sa pamamagitan ng scholarship, sinabi ni Papa, maganda iyan, anak, malaki ang tulong ng mga nurse. Pagkatapos ay agad siyang humarap kay Ryan, ang kuya ko, para itanong kung kumusta ang kanyang business major, parang ang buhay ko ay isa lamang pampagana bago ang pangunahing pagtatanghal. Ang nakatutuwa rito, ang pagiging binalewala ay nagpanganib sa akin. Habang nakatutok sila sa mga tagumpay ni Ryan, natututo naman akong magbasa ng mga EKG, magkabit ng mga IV, at mag-isip ng malinaw habang may pasyenteng nag-aagaw buhay sa harap ko. Pumasok ako bilang isang night shift ER nurse pagka-graduate ko pa lang, at ang hindi naintindihan ng sinuman sa pamilya ko ay kung gaano katinding kaguluhan ang hinahawakan ko gabi-gabi. Nagpapatatag kami ng mga biktima ng aksidente sa kotse, mga pasyenteng na stroke, at mga kaso ng overdose. Gumagawa ako ng mga desisyon tuwing 3:00 ng madaling araw na nagiging dahilan kung magigising pa ba ang isang tao o hindi na kailanman. At sa mga sandali ng pahinga sa pagitan ng mga emergency at pag-aayos ng mga chart, habang ang ibang mga nurse ay nag-i-scroll sa kanilang mga telepono, nagdo-drawing ako ng isang ideya sa likod ng mga lumang papel. Paulit-ulit kong nakikita ang pare-parehong problema, magulong schedule ng mga tauhan, mga nakakalimutang endorsement ng pasyente, at mga mapanganib na pagkaantala dahil walang sinuman ang may malinaw na larawan kung sino ang nasaan.
at kung ano ang nangyayari. Kaya, sa tulong ng isang kaibigang programmer noong nag-aaral pa kami, si Maya Lopez, sinimulan naming buuin ang isang platform na tinawag naming Pulselling. Isang real-time coordination system para sa mga emergency department. Noong una, magaspang na prototype pa lamang ito. Uuwi ako sa bahay ng alas 7 ng umaga na pagod, maliligo, matutulog ng ilang oras, pagkatapos ay magigising, iinom ng maraming kape, at makikipag-usap sa tawag kay Maya. Nag-aayos kami ng mga error sa system habang ang mga kapitbahay ko ay nagluluto ng hapunan. Pagkatapos ay babalik na naman ako sa ospital para sa isa na namang 12-hour shift. 1% lang ang eksaktong alam ng pamilyas ko tungkol dito. Para sa kanila, nagtatrabaho pa rin ako sa gabi, na sa isip ni Mama ay nangangahulugang wala pa ring ginagawa na katangi-tanging maipost sa Facebook. Ngunit alam nila ang bawat detalye ng buhay ni Ryan. Naging investment analyst siya, pagkatapos ay magiging partner sa kanyang kumpanya sa hinaharap, at naging may-ari ng isang kondo na tinulungan siyang bayaran ng aming mga magulang. Ginamit nila ang bahagi ng kanilang retirement fund para sa down payment niya at tinawag itong pagsuporta sa kanyang kinabukasan. Nang tanungin ko kung maaari ba silang mag-co-sign para sa isang maliit na pautang upang makapag-resign kami ni Maya sa aming mga part-time na trabaho at makapagtutok sa Pulselling, tumawa si Papa at sinabi, "Anak, uso lang ang mga app, magpakatotoo ka. Ang nursing ang iyong backup plan, natatandaan mo ba? Huwag mong isapalaran iyan sa isang pantasya sa teknolohiya." Nakatutuwa na ang aking matatag at nagliligtas buhay na trabaho ay naging backup plan lang pagdating sa akin, ngunit ang mga spreadsheet ni Ryan ay itinuturing na may malawak na pananaw. Ang gabi kung kailan nagbago ang lahat, nagpapahinga ako sa staff lounge, kalahating tulog sa isang plastik na upuan, habang nakataob ang telepono ko sa aking kandungan. Nang sa wakas ay tingnan ko ito, mayroon akong 3 missed call mula sa isang hindi kilalang numero at isa mula kay Maya, kasama ang isang text na nakasulat sa malalaking titik, "Sagutin mo ang telepono mo." Nakuha natin. Pumasok ako sa supply closet, mabilis ang tibok ng puso, at tinawagan ko siya pabalik. Umiiyak siya at tumatawa ng sabay. Ang board ng ospital na buwan-buwan naming nililigawan ay sumang-ayon na sa wakas na subukan ang PulseLink bilang isang pilot project. At isang kumpanya ng medical software na kausap namin, sa San Francisco ang gustong bumili sa amin, ng buo. Ang numerong binanggit nila ay nagpahina sa aking mga tuhod. Parang hindi totoo. Tinapos ko ang aking shift na parang nakalutang sa ulap, pagkatapos ay ginugol ko ang sumunod na linggo sa pag-aasikaso ng mga tawag sa kontrata, mga NDA, at mga abogado sa pagitan ng pag-aasikaso sa mga pasyente. Habang ang mga magulang ko naman ay nagpadala sa akin ng isang flyer para sa promotion party ni Ryan sa kanilang kumpanya, literal na isang digital na imbitasyon sa group chat ng pamilya na may emoji ng champagne, at ang mga salitang, "Proud na proud kami sa iyo, Ryan." Nandoon ako sa isang glass conference room sa sentro ng lungsod, pinipirmahan ang pagbebenta ng isang kumpanya na itinayo ko sa pamamagitan ng mga energy drink at purong katigasan ng ulo. Nang sa wakas ay pumasok ang wire transfer, $170 milyong bago ang mga buwis, at ang bahagi ng investor, mayroon pa ring natitirang pera na higit pa sa alam kong gawin. Natitig ako sa aking banking app na parang baka magkaroon ito ng error at biglang mawala. Umiyak ako sa loob ng aking kotse, pagkatapos ay pumasok sa trabaho ng gabing iyon na parang walang nangyari, dahil kailangan pa ring suriin ang mga vital sign ng mga tao at ibigay ang kanilang mga gamot. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko, hindi dahil gusto kong itago ito, kundi dahil alam ko na ang eksaktong mangyayari kung gagawin ko iyon. Babalewalain nila ito, hindi maiintindihan, o gagawing isang kwento tungkol sa kung paano nila laging alam na makakamit ko ang mga dakilang bagay, kahit na kailanman ay hindi sila nagtanong ng isang totoong tanong sa akin. Nang tumawag si Mama isang linggo bago ang Pasko, at sinabing, "Magkakaroon tayo ng espesyal na hapunan ngayong taon para sa promotion ng kuya mo. Makakarating ka, di ba?" Halos matawa ako. Hindi niya sinabing para sa pamilya o para sa holiday. Sinabi niya na para sa kuya mo. At doon na tuluyang nabuo ang ideya. Hindi ako darating na nakasuot ng mamahaling damit o magpapakita ng mga pahiwatig na tila ba nagmamakaawa ako ng atensyon. Mauupo ako sa mesang iyon, makikinig sa kanila habang pinupuri siya na tila ba kaya niyang maglakad sa ibabaw ng tubig, at kapag nagbitaw na siya ng isa sa kanyang mga pamilyar na patutsada sa aking buhay bilang nurse, ibabagsak ko ang numerong gigising sa kanilang realidad. Hindi para maging mapang-asar. Sige,
Siguro medyo mapang-asar lang ng kaunti. Singhot. Ngunit higit sa lahat, dahil pagod na akong burahin sa sarili kong kwento ng pamilya, araw ng Pasko, ipinarada ko ang aking lumang Honda sa gilid ng bangketa sa harap ng bahay ng aking mga magulang, at ang bagay na iyon pa lang ay nakatulong na sa aking plano. Walang marangyang kotse, walang mamahaling bag, walang anumang sumisigaw ng pagiging multimilyonaryo. Ako lang na nakasuot ng itim na maong, isang malambot na berdeng sweater, at ang parehong jacket na ginagamit ko pa noong nag-aaral pa ako ng nursing. Ang bahay ay mukhang katulad ng sa bawat nagdaang holiday. Mga ilaw na nakasabit sa bubong, isang plastic na reindeer na medyo nakatagilid sa isang tabi, at isang wreath sa pinto na may kupas na pulang laso. Sa loob, naririnig ko na ang tawa ng aking ina sa ibabaw ng musika at ang malalim na boses ng aking ama na may ibinibidang kung ano. Inilagay ko ang aking daliri sa malamig na bakal ng hawakan ng pinto at pinilit ang aking sarili na huminga ng malalim. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghakbang sa parehong labanan kung saan ako lumaki, at ang pagtangging gampanan ang parehong papel. Chloe, sa wakas. Ang aking ina na si Linda ang unang lumapit, na amoy kanela at pabango. Binigyan niya ako ng mabilis na yakap, pagkatapos ay umatras para ayusin ang aking buhok na parang 8 taong gulang pa ako. Mukha kang pagod. Ginagawa mo pa rin ba ang mga nakatutuwang night shift na iyan? Palagi kong sinasabi sa iyo, anak, dapat kang maghanap ng mas mapayapang trabaho. Ayaw mong ma-burnout bago ka mag-30. Masaya rin po akong makita kayo, ma. Sabi ko, habang hinuhubad ang aking bota. Oo, panggabi pa rin. Kailangan may magpanatili sa mga taong buhay habang natutulog kayo. Suminghal siya na parang gumawa ako ng isang madamdaming biro at tumalikod bago ko pa man matapos ang aking pagsasalita. Narito na ang kuya mo. Tawag niya habang naglalakad palayo. Nagdala siya ng artisanal na alak. Napakamaalalahanin talaga. Bubuksan natin ito mamayang hapunan. Sinundan ko siya sa sala at, tulad ng inaasahan, naroon si Ryan Carter na nakatayo sa gitna na parang siya ang may-ari ng lugar. May perpektong buhok, mamahaling relo, at isang slim fit na polo na nakatupi ang mga manggas. Nasa gitna siya ng pagkukwento, tungkol sa kanyang boss na kinausap siya sa koridor para talakayin ang malalaking plano sa hinaharap. Singhot, ang aking ama na si Paul ay nakaupo sa kanyang recliner, nakatutok sa bawat salita, Chloe. Napansin din ako sa wakas ni Ryan at ngumiti, habang naglalakad papunta sa akin na may hawak na baso. Nakarating ka pala. Alam kong mahirap ang panggabi. Pinayagan ka na ba nilang lumabas sa piitan ng ospital? Hindi na po namin talaga itinataling parang preso ang mga pasyente sa dingding, pero oo, nakalabas na ako, sabi ko nang walang emosyon. Tumawa siya na parang akala niya ay napakawiti niya. Kumusta na ang? Ano nga ba iyon? Yung bagay sa data na pinagkakaabalahan mo. Yung app, naging abala po kamakailan. Sabi ko, habang pinananatiling seryoso ang aking mukha. Marami kaming ginagawa. Huwag mong hayaang maabala ka niyan sa iyong totoong trabaho. Sumabat si Papa habang sumisenyas ng bahagya. Ang nursing ay isang matatag na trabaho. Praktikal. At ikaw naman ang palaging praktikal naming anak, di ba? Ang anak na hindi namin kailangang alalahanin. Maraming nakataya kay Ryan sa kumpanyang iyon. Oo nga, dagdag ni Ryan habang bahagyang itinama ang kanyang baso sa baso ni Papa. Malalaking stakes, malalaking dolyar. Literal na sinabi nila ang mga salitang future partner sa harap ng buong koponan. Idinalas ng aking ina ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Proud na proud lang talaga kami sa iyo, anak. Ang gabing ito ay para sa pagdiriwang para sa iyo. Nakatayo ako roon, hindi nakikita, tulad ng buong buhay ko. Narito na naman tayo. Hindi namin kailangang mag-alala sa iyo, parang magandang pakinggan, ngunit ang ibig sabihin talaga niyon ay hindi ka namin iniisip. Pumunta ako sa kusina para tumulong. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil nagbibigay ito ng gagawin sa aking mga kamay, maliban sa manginig. Habang nagtatadtad ako ng mga gulay at naghahalo ng mga sarsa, ang pamilyar na indayog ng pagluluto sa holiday ay nagsilbing metronome para pakalmahin ako. Nag-vibrate ang telepono ko sa aking bulsa. Isang text mula kay Maya. Maya, maayos ka lang ba? Maya, tandaan mo, hindi sila ang nagtatakda ng halaga mo, ikaw ang nagtatakda nito. Napangiti ako sa aking sarili at nag-type pabalik, magpapakitang gilas na mamaya. Nang sa wakas ay naupo na kami sa hapagkainan, ang ayos ng upuan ay nagpapakita ng lahat. Si Ryan sa mismong gitna sa isang tabi,
katabi ang aking mga magulang na parang siya ang natatanging panauhin sa isang pagtitipon. Inilagay nila ako sa pinakadulo malapit sa sideboard, madaling maabot para sa pagpapasa ng mga putahe at pagdadala ng mga plato sa sink, isang tila nakatalagang waitress, klasiko. Habang nagsisimula silang magbuhos ng alak, itinaas ng aking ama ang kanyang baso. Para kay Ryan, sabi niya, nagniningning ang mga mata. Para sa kanyang promotion, sa kanyang pagsisikap, at sa lahat ng kanyang makakamit. Hindi kami magiging mas proud pa. Para kay Ryan, pag-uulit ni Mama. Ang aming bituin. Itinaas ko rin ang aking baso. Bahagyang dahil magiging kakaiba kung hindi ko gagawin, at bahagyang dahil gusto kong manatili sila sa kanilang nakasanayang script. Ngumisi si Ryan sa akin habang umiinom. Isang maliit at mayabang na ngiti sa kanyang labi na nagpapakita na alam niya kung nasaan siya sa food chain ng pamilya. So, Chloe, sabi niya, habang sumasandal na parang isang host ng talk show na nagbibigay ng pagkakataon sa isang panauhin. Nagdo-double shift ka pa rin ba at kumakain ng mga lumang tsokolate mula sa vending machine? Kailangan mo nang umalis sa ganyang uri ng trabaho, bunso. Siguro balang araw ay maipapasok kita para sa isang interview sa kumpanya ko. Sinabi niya ito ng kalahating nagbibiro, ngunit may tunay na pangmamaliit sa ilalim nito. Ang parehong tono na ginamit niya nang minsang sabihin niya sa akin, kung ang app mo na iyan ay kumita ng kahit ₱1, ibibili kita ng magandang bagay, tulad ng isang totoong bag. Sumikip ang aking dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na lunukin ito, hinayaan kong patalasin ako ng nararamdaman ko. Tumingin ako sa hamon, sa mashed potatoes, sa kumukurap na kandila sa gitna ng mesa. Inisip ko ang bawat pagkakataon na dinalaan nila ako para lang mapuntahan siya. Sa tuwing ginagawa nilang footnote lang ang aking mga tagumpay sa kanyang mga nakakamit, at nagpasya akong tapos na ako. Hindi ko ito biglang isinigaw sa galit. Masyadong madali para sa kanila na balewalain iyon bilang pagiging emosyonal lang ni Chloe. Naghintay ako. Hinayaan ko silang patakbuhin ang kanilang mga pamilyar na paksa, ang promosyon ni Ryan, ang mga mahahalagang tao sa kanyang kumpanya, ang mga malalaking kliyente na binabanggit nila ang pangalan, kahit na halos hindi naman nila naiintindihan ang ginagawa niya. Nagdagdag ako ng mga kaswal na komento, ang uri na ginagamit naming mga nurse kapag sinusuri ang isang pasyente. At malaking bagay nga iyan. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Habang ang aking isip ay tahimik na nagbibilang ng oras, tulad ng isang konduktor na naghihintay na senyasan ang orkestra. Dumating ang pagkakataon ng humarap sa akin ang aking ina ng may magalang na interes na inilalaan ng mga tao para sa kaswal na usapan. So, anak, kumusta ka naman? Tanong niya, habang dinadagdagan ang alak sa baso ni Ryan, bago ang sa akin. Parehong ospital pa rin ba? Parehong. Ano nga bang tawag doon? Ward, ER, sabi ko. Parehong ER, ngunit maraming nagbago ngayong taon, tumango ng bahagya ang aking ama. Mabuti naman, basta't matatag ka, iyan ang mahalaga. Alam ng Diyos na kailangan ng mundo ng mabubuting nurse. Bahagyang suminghal ang aking kuya, oo, at mayroon siyang maliit na app na bagay. Natatandaan niyo ba? Yung patuloy niyang sinusubukan. Nag-air quotes pa nga siya sa ere. Kumusta na iyon? Humihingi pa rin ba sa universo na magkaroon ng $1,000,000? Nagtawanan ang mga tao sa mesa. Masakit ito, ngunit nakatulong din ito. Inihahain na nila sa akin ang sandali sa isang pilak na bandehada. Ibinaba ko ng dahan-dahan ang aking tinidor upang ang tunog nito ay hindi makagambala sa susunod kong sasabihin. Sa katunayan, sagot ko, habang pinananatiling tila bored ang aking boses, hindi na ako humihingi ng $1,000,000. Itinaas ni Ryan ang kanyang ulo. Oh? Sumuko ka na ba sa maliit mong pantasya? Hindi, sabi ko, habang sinasalubong ang kanyang mga mata. Naibenta ko na ang kumpanya ko. Ang mga salita ay bumanat na parang isang basong nabasag sa sahig. Hindi agad na tahimik ang buong silid. Mas katulad ito ng unti-unting pagkawala ng tawa, habang sabay-sabay na napagtatanto ng mga tao na hindi ito isang biro, nanigas ang ngiti ni Mama. Kumurap ng 2 beses si Papa. Kumunot ang noo ni Ryan na parang mali ang narinig niya. Ano ang ginawa mo? Sabi niya. Naibenta ko ang kumpanya ko. Pag-uulit ko. PulseLink, ang ER coordination platform na binuo ko nitong mga nakaraang taon, isinara namin ang kasunduan 3 linggo na ang nakalilipas. Ang kanyang pagkunot ng noo ay naging isang ngisi na tila gumaan ang pakiramdam. Okay. Okay, Miss CEO.
At magkano naman ang nakuha ng maliit at walang kuwenta mong negosyo? Ang salitang walang kuwenta ay may kasaysayan. Ibinato niya sa akin iyon sa isang pagtatalo, noong nakaraang Thanksgiving nang sabihin ko sa kanyang wala akong ekstrang pera para tumulong sa ikalawang investment na gusto niyang gawin. Nars ka lang, Chloe. Kumikita ka ng sapat, ngunit hindi ka naman mayaman. Walang kuwenta ang app na iyan, hanggang sa mapatunayang may pakinabang. Hinayaan ko lang iyon noon, ngunit hindi sa pagkakataong ito. Uminom ako ng kaunting tubig, pinanatiling matatag ang aking mga kamay, at sinabi, 170 milyon. Tumawa ng napakalakas si Ryan. Umalis ka nga rito. Nagbibiro lang siya. Sabi agad ni Mama na tila kailangan niyang bawiin ang kontrol sa usapan. Hindi iyan nakatutuwa, Chloe. Ang pag-uusap tungkol sa pera ay hindi magandang tingnan. Hindi ako nagbibiro, sagot ko. 170 milyong dolyar, isang healthcare software company sa San Francisco ang bumili sa PulseLink. Pumirma kami sa simula ng buwan. Mayroon akong multi-year consulting role at equity sa kanilang parent company. Pagkatapos ng mga buwis at bayad sa investor, maayos na ako. Nakita ko ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Mama na parang may nagtanggal ng saksakan. Nalaglag ang panga ni Papa. Tiningnan niya ako sa paraang tinitingnan ng mga pasyente, ang isang monitor kapag ang mga numero ay hindi tumutugma sa kanilang nararamdaman. Nalilito. Nawawalan ng direksyon, naputol ang tawa ni Ryan. Nagsisinungaling ka. Sabi niya. Hindi mo lang. Hindi ka lang nagbebenta ng mga bagay sa ganyang kalaking halaga ng pera. Pinalalayas mo pa rin ang lumang kotse na iyan. Nakatira ka pa rin sa apartment na may maingay na hagdan. Kung mayroon kang ganyang kalaking pera, malalaman namin. Bakit? Tanong ko habang itinitilig ang aking ulo. Kailanman ay hindi ninyo itinanong ang tungkol sa trabaho ko noon. Halos hindi kayo nakikinig kapag kinukwento ko ang mga pasyente ko, lalo na ang kumpanya ko. Inakala ninyong alam ninyo ang buong buhay ko, dahil lang alam ninyo ang titulo ng trabaho ko. Alam ninyo ang mga oras ng trabaho ko. Ngunit hindi ninyo alam kung ano ang binuo ko gamit ang mga oras na iyon. Hinawakan ni Mama ang kanyang napkin. Chloe, anak, kung ito ay isang uri ng biro para sirain ang pagdiriwang ng kuya mo, hindi ko sinusubukang sirain ang kahit ano. Sumabat ako, habang nauubos na ang aking pasensya. Ipinapamahagi ko lang ang aking balita sa isang hapunan ng pamilya. Iyan naman ang layunin nito, di ba? Pamilya? Tumikhim si Papa, naghahanap ng isang matatag na bagay na masasabi. Kung totoo ito, dahan-dahan niyang sinabi, bakit hindi mo sinabi sa amin, bakit hindi ka lumapit sa amin muna? Ang bagay na iyon ay talagang nagpatawa sa akin, isang maikli at mapait na tunog. Lumapit sa inyo muna. Katulad noong nakiusap akong mag-co-sign kayo para sa isang maliit na pautang at sinabi ninyong magpakatotoo ako. Katulad noong sinusubukan kong ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng PulseLink at sinabi ninyong hindi ninyo naiintindihan ang mga bagay sa teknolohiya at ibinalik ang paksa sa quarterly bonus ni Ryan. Natahimik ang silid. Ang mga mata ni Ryan ay palipat-lipat sa aking mga magulang at sa akin, may bakas ng takot na nagsisimulang lumitaw sa kanila. Sanay siyang maging pangunahing tauhan dito. Biglang, hindi na siya iyon. Okay, sabi niya, habang pinipilit na tumawa, sabihin nating totoo ito. Ipakita mo sa amin. Ipakita mo ang account mo. Ipakita mo sa akin ang kahit ano. Parang natataranta na siya, karaniwan, ayaw ko ang ideya ng paglalabas ng aking telepono at pagpapatunay ng aking halaga gamit ang mga numero. Ngunit sa sandaling ito, alam na alam ko ang aking ginagawa. Binuksan ko ang aking banking app sa ilalim ng mesa. Hinila ang isa sa mga account at inilagay ang telepono ng nakaharap sa itaas sa pagitan namin. Hindi ko ipinakita ang lahat, sapat lang. Sapat na mga zero para mapasinghap si Papa at mapahawak si Mama sa kanyang bibig. Sapat na para lumaki ang mga mata ni Ryan, pagkatapos ay kumunot, na tila sinusubukang mag-compute ng komplikadong matematika sa kanyang isip. Matematika na nagtapos sa isang konklusyon. Hindi na siya ang pinakamatagumpay na anak, Diyos ko, bulong ni Ryan, na pinutol ang kanyang sarili dahil lang binigyan siya ng aming ina ng tingin na inilalaan para sa masasamang salita at natapon na sarsa. Natitig siya sa screen na parang kaya niyang baguhin ang mga numero sa pamamagitan ng pagtingin lang. Walang lohika ito. Ikaw, paano? Ang isang maliit na salitang iyon ay nagpapakita ng lahat, ikaw, ang batang babae na hindi nila kailangang alalahanin.
Ang nurse na nagtatrabaho sa gabi at nagsuot ng simpleng sapatos. Ang kapatid na tahimik na nakaupo at pumapalakpak kapag inuutusan habang nagtataas sila ng baso para sa bawat galaw ni Ryan. Hindi ganoon kakomplikado, sabi ko. Nakakita ako ng problema sa trabaho. Bumuo ako ng isang bagay para ayusin ito. At nakita ng mga taong may kapangyarihan ang halaga nito. Nagbayad sila ng naaayon, ngunit kailanman ay wala kang sinabi, bulong ni Mama. Kahit isang salita, kami ang mga magulang mo. Dapat alam namin. Dapat nga ba? Tanong ko. Dahil sa tuwing sinusubukan kong magsalita tungkol sa Pulse Link, sinasabayan ninyo ako ng pagsasalita, sinusubukan kong magpaliwanag at sasabihin ninyo, mabuti naman, anak. Pagkatapos ay tatanungin si Ryan kung kumusta ang kanyang malaking pagpupulong. Alam ninyo ang bawat detalye ng kanyang trabaho, ngunit hindi ninyo man lang kayang sabihin sa akin ang pangalan ng ospital kung saan ako nagtatrabaho nang hindi nag-iisip ng ilang segundo. Nagalit si Papa. Teka muna. Sumuporta kami sa iyo. Palagi kaming proud sa iyo. Sumandal ako ng bahagya sa harap. Ang mga taon ng nilulo na salita ay sa wakas ay nakahanap ng paraan para lumabas. Sumuporta kayo kay Ryan. Ginamit ninyo ang inyong retirement fund para tumulong sa kanyang kondo. Nag-cosign kayo sa kanyang unang kotse. Nang masira niya ang sinasabing napakagandang investment 2 taon na ang nakalilipas, tinawag ninyo itong isang karanasan sa pagkatuto. Nang humingi ako ng bahagi ng suportang iyon, sinabi ninyo sa akin na ako ay nagiging iresponsable. Namula ang mukha ni Ryan, hindi patas iyan, pabalang niyang sabi. Alam nilang may tunay akong mga prospect. Naglalaro ka lang naman ng mga code sa iyong laptop. Ang ibig mo bang sabihin ay ang code na pinagtawanan mo nang ipakita ko sa iyo ang unang dashboard? Tanong ko. Ang isa na sinabi mong mukhang proyekto sa paaralan, bago mo kinuhaan ng larawan at ipinadala sa mga kaibigan mo bilang isang biro, binuksan niya ang kanyang bibig. Pagkatapos ay isinara ito, malinaw na tinamaan siya ng alaala. Ang aming ina ay tumingin sa aming dalawa, palipat-lipat, na nayayanig, hindi namin alam. Bulong niya. Wala kaming kamalay-malay na seryoso pala ito. Bakit hindi mo ipinilit ng higit pa? Para pakinggan ka namin. Narito na naman, ang sisi ay ibinabalik sa akin. Klasiko. Dahil pagod na ako, sabi ko ng tahimik, pagod na akong magmakaawa sa sarili kong mga magulang na tratuhin ako, nang higit pa sa isang accessory sa kwento ng tagumpay ni Ryan. Pagod na akong magpaliwanag ng aking buhay sa mga taong nagpasya na kung sino ako. Masikip ang pakiramdam sa silid. Mainit ang hangin, sa kabila ng niyebe sa labas, ibinaba ng aking ama ang kanyang tinidor, na nakalimutan na. So, ano na ngayon? Tanong niya, kakaibang maliit ang kanyang boses. Mayaman ka na. Hindi mo na kami kailangan. Kailanman ay hindi ko kayo kinailangan para sa pera. Sabi ko, kinailangan ko kayong magmalasakit. Kinailangan ko kayong tumingin sa akin at makakita ng higit pa sa isang tao na magiging maayos kahit anong mangyari. Biglang itinulak ni Ryan ang kanyang upuan. Ang mga paa nito ay gumawa ng maingay na tunog sa sahig. So, ano? Pumunta ka rito para magyabang? Tanong niya. Para ipahiya ako. Para iparamdam sa kanila ang kasalanan. Hindi mo ba kayang sabihin sa amin, tulad ng isang normal na tao, kailangan mo pang gawin ito sa aking hapunan ng pagdiriwang? Ang ibig mo bang sabihin ay ang hapunan ng Pasko, na pinalitan ng pangalan ng aking mga magulang para sa iyong promosyon? Sagot ko pabalik. Ang isa na ipinakilala nila sa akin bilang malaking gabi ng iyong kuya, kung ito ay talagang tungkol lamang sa pamilya at hindi tungkol sa pagsamba sa iyo, bakit ang aking tagumpay ay parang isang pag-atake sa iyo? Tinitigan niya ako ng masama, nakakuyom ang panga, palagi kang nagmamagaling na biktima, sabi niya. Kailanman ay hindi ka humingi ng higit pa. Kailanman ay hindi mo sinabing gusto mo ang pansin. Hindi ko ginusto ang pansin, sagot ko. Gusto ko lang ng espasyo para umiral. May pagkakaiba iyon. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot. Masasabi kong sinusubukan ng aking mga magulang na humabol, na isinusulat muli ang mga taon ng kasaysayan ng pamilya sa kanilang isip. Kanilang problema iyon, hindi sa akin. Hindi ako nandito para alagaan ang kanilang pakiramdam ng kasalanan. Nandito ako para sa wakas, at ng buo, lumabas mula sa kahon kung saan nila ako itinulak. Kinuha ko muli ang aking telepono at inilock ito. Hindi ako pumunta rito para magmakaawa ng validation. Sabi ko, habang itinutulak ang aking upuan pabalik, pumunta ako rito para sabihin sa inyo kung sino ako ngayon. Kung kaya ninyong tanggapin iyan ay nasa inyo na.
Habang tumatayo ako, hinawakan ni Mama ang aking pulso. Chloe, maghintay ka. Pakiusap niya. Kailangan lang namin ng oras. Masyadong marami ito. Binigyan ko na kayo ng baito-atong. Sagot ko. Kui, hindi oras ang problema. Naglakad ako palayo sa mesang iyon, dumaan sa puno at sa mga medyas na may mga pangalan namin, dumaan sa mga larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Karamihan sa mga ito ay nagtatampok kay Ryan sa gitna at harap, at ako naman ay malabo sa mga gilid. Sa salamin sa koridor, nakita ko ang aking sarili. Kalmado. Hindi nawasak. Nagulat ako. Hindi na ako ang desperadong batang babae noong ako ay 16. Na naghihintay sa kanyang mga magulang na tumingin mula sa mga upuan, at mapansin din siya. Ako ay isang babae na nakabuo ng isang bagay na nagpabago sa mundo, habang hindi sila tumitingin. Kung makakahabol man sila ay hindi na usapin ng buhay at kamatayan para sa akin. Hindi pa ako nakakalayo nang dumating ang bagyo, Chloe. Ang boses ni Ryan ay sumunod sa akin sa koridor, matalas at magaspang sa paraang hindi ko madalas marinig. Humarap ako nang maabutan niya ako. Ang kanyang pamilyar na maayos na postura ay may lamat na. Hindi ka maaaring mag-iwan ng ganyang uri ng bomba at basta na lang maglalakad palayo, panoorin mo ako. Sabi ko, ginugol ko ang aking buong buhay sa paglunok ng mga bagay upang hindi ka magdamdam na nanganib. Nanganib. Naglabas siya ng isang tawa na walang halong saya. Sa tingin mo ba ay nanganib ako sa iyo? Ngayon ay oo na. Sabi ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Ang mga taon ng hindi sinasabing kompetisyon ay biglang naging napakalinaw na sinabi. Ang aking mga magulang ay nakatayo sa likod niya, ng ilang talampakan, hindi sapat ang lapit para mamagitan, hindi sapat ang layo para magpanggap na hindi sila kasali. Hindi mo naiintindihan ang ginawa mo, sabi ni Ryan, habang binabago ang kanyang taktika. Mukha akong tanga doon sa loob. Alam mong ang boss ko ay kaibigan ni Papa sa Facebook. Ano ang mangyayari kapag lumabas ito? Kapag narinig ng mga tao na ang aking bunsong kapatid na babae ay nakabuo ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng ganyang kalaki at hindi ko man lang alam. Mukha akong katatawanan. Narito na naman tayo. Hindi pag-aalala para sa akin, hindi interes tungkol sa aking trabaho, kundi takot lang tungkol sa kanyang imahe. Ang pinakamalaking takot mo ay ang magmukhang tanga, sabi ko. Ang pinakamalaking takot ko noon ay ang mamatay sa isang koridor. Dahil walang nakikinig kapag sinasabi kong hindi ako maayos. Iyan ang pagkakaiba sa ating dalawa. Nagalit si Papa. Sobra naman yata iyan. Palagi kaming nagmamalasakit sa iyo. Nagmalasakit kayo sa bersyon ko, na hindi nagpaparamdam sa inyo ng hindi komportable. Sagot ko, ang tahimik na nurse, ang katulong, ang mabuting tagapakinig. May script kayo para sa kanya. Wala kayong script para sa bersyong ito. Lumapit ang aking ina. Habang pinipiga ang kanyang mga kamay, sinusubukan naming umunawa, sinusubukan naming maging masaya para sa iyo. Ngunit masakit, Chloe, masakit na hindi mo kami pinagkatiwalaan dito, na itinaboy mo kami. Lumunok ako, habang pinipili ang aking mga susunod na salita ng maingat, hindi kayo itinaboy. Kayo ang umalis. Sa tuwing pinuputol ninyo ang aking pagsasalita para magtanong kay Ryan ng isa pang tanong. Sa tuwing nakakalimutan ninyo ang aking schedule, ngunit kabisado ang sa kanya. Sa tuwing sinasabi ninyo sa akin na maging masaya para sa kuya mo kapag ako ay nasasaktan. Sa tingin ninyo ba ang pagiging binalewala ay hindi nagiiwan ng mga sugat? Suminghal si Ryan. Nakakatawa ito. Umasta ka na parang inabuso ka, o kung ano. May bubong ka sa ibabaw ng iyong ulo, pagkain, magandang paaralan, mayroon kang bawat bentahe. Maliban sa makita, sabi ko ng tahimik, maliban sa piliin. Ang koridor ay parang masyadong maliit. Ang mga dingding ay masyadong malapit. Sa isang segundo, naisip kong lumambot, bawiin ito, gumawa ng isang biro para mapagaan ang tensyon. Ang lumang reaksyong iyon ay malakas. Ngunit pagkatapos ay naalaala ko ang lahat ng mga gabi na ginugol ko sa pagbagsak sa kama. Ang mga mata ay masakit mula sa pagtitig sa isang screen, pagkatapos ng 12 oras na pagtayo. Bumubuo ng isang bagay na walang sinuman sa bahay, na ito ang naniwala. Ang batang babae na iyon ay nararapat sa mas mabuti kaysa sa aking pag-atras ngayon. Narito ang mangyayari, sabi ko, na nagpataka maging sa aking sarili kung gaano katatag ang aking boses. Aalis ako. Mauupo kayo kasama nito. Siguro ay magagalit kayo at magrereklamo sa isa't isa tungkol sa kung gaano ako, kawalang utang na loob. Siguro ay makakaramdam kayo ng kasalanan.
Siguro ay susubukan ninyong magpanggap na walang nangyari. Inyong desisyon iyan. Ngunit mula ngayon, kung gusto ninyong magkaroon ng akses sa aking buhay, hindi sa aking pera, sa aking buhay, ito ay magiging sa ibang mga tuntunin. Kumunot ang noo ni Papa. Anong mga tuntunin? Itigil ninyo ang paghahambing sa akin kay Ryan, sabi ko. Itigil ninyo ang pagtrato sa aking mga natamo na parang mga aksidente lang. Itigil ninyo ang paghingi sa akin ng mga pabor na kailanman ay hindi ninyo aasahan mula sa kanya, at humingi kayo ng paumanhin. Hindi lang para sa gabing ito, kundi para sa huling 20 taon. Itinaas ni Ryan ang kanyang mga kamay. Humingi ng paumanhin. Para sa ano? Sa pagiging matagumpay? Hindi. Sagot ko. Para sa pag-apak sa akin upang magmukhang mas matangkad. Para sa pagtawa sa aking trabaho nang hindi ninyo ito naiintindihan. Para sa paggamit sa akin bilang patunay na kayo ang espesyal. Bahagyang gumalaw ang kanyang mukha sa narinig, ng kaunti lang. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng nasa ilalim ng presyon sa lahat ng oras. Bulong niya. Na ang lahat ay umaasa sa iyo na magtagumpay. Tama ka. Sabi ko. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na may mga taong naniniwala sa akin, bago ko pa man mapatunayan ang kahit ano. Ang alam ko lang ay kung ano ang pakiramdam na mag-ayos ng mga tao buong gabi, at pagkatapos ay ibuhos ang aking huling lakas ng isip sa pagbuo ng isang bagay, habang ang mga taong dapat na nagmamahal sa akin ng lubos ay tinawag itong isang pagsusugal. Hindi tayo nagkaroon ng parehong pagkabata, kahit na lumaki tayo sa parehong bahay, sa isang sandali, walang nagsalita. Pagkatapos ay ginawa ng aking ina ang isang bagay na talagang hindi ko inaasahan, nagsimula siyang umiyak, hindi ang mga pekeng luha na minsan ay ginagamit niya para patigilin ang hidwaan. Kundi ang magulong uri. Ang uri na nagpabili sa kanya na humawak sa dingding na parang kailangan niya ng suporta. Ginawa nating ito, sabi niya sa aking ama. Basag ang boses, ginawa natin silang ganito. Pinag-away natin sila nang hindi man lang natin napapansin. Akala ko ay dinadagdagan lang natin ang kanyang lakas dahil kailangan niya ito. Akala ko ay maayos lang siya. Bumagsak ang mga balikat ni Papa. Ang lakas ng pakikipaglaban ay nawala sa kanya. Nagkamali tayo. Sabi niya ng tahimik. Nagkamali tayo. At hindi na natin ito mababawi. Tumingin si Ryan sa pagitan nila, pagkatapos ay sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita noon. Takot. Hindi sa akin, kundi sa pagkawala ng bersyong ito ng kanyang buhay, kung saan siya palagi ang piniling anak. So ano ngayon? Tanong niya ng paos. Puputulin mo na ang ugnayan sa amin. Mawawala ka na sa iyong mundo ng mga mayayaman at kalilimutan na umiral kami, umiling ako. Hindi. Sabi ko. Bumubuo ako ng isang mundo kung saan ako ay umiiral kung nakikita mo man ako o hindi. Maari kang maging bahagi nito kung handa kang magbasa at gumawa ng pagsisikap, kung hindi, magiging maayos ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, tunay kong alam iyan. Kinuha ko ang aking jacket mula sa sabitan, malapit sa pinto, humawak ang aking ina sa akin, at pagkatapos ay huminto. Na parang alam niyang ang mga walang lamang pangako ay hindi gagana sa pagkakataong ito. Tatawagan ka namin. Sabi niya ng mahina, kapag naisip na namin kung ano ang sasabihin. Gawin ninyo ang inyong oras. Sagot ko, huwag lang kayong tatawag para humingi ng pera. Namula ang mga pisngi ni Ryan. Kailanman ay hindi ko, nagpahiwatig ka na. Sumabat ako. Itinanong mo kung paano ito makikita para sa iyo sa trabaho. Natatakot ka na malaman ng boss mo na ang iyong bunsong kapatid na babae ay mas matagumpay kaysa sa iyo sa papel. Balita sa iyo, hindi ko na problema iyan. May sarili kang landas na dapat lakaran. Humakbang ako palabas sa malamig na hangin, ang lamig ay masakit ngunit malinis. Sa likod ko, ang mga malabong tunog ng aking pamilya na nagtatalo ay tumataas at bumababa. Masakit ito. Siyempre masakit ito. Ngunit sa ilalim ng sakit, may iba pang sumisibol. Isang kakaiba. Matinding kapayapaan. Sa pagkakataong ito, hindi ko niliitan ang aking sarili para magkasya sa kanilang mga inaasahan. Naglakad ako papunta sa aking kotse na nararamdaman na ang aking likod ay gawa sa bakal. Sa mga linggo pagkatapos ng Pasko, ginawa ng aking pamilya ang eksaktong inaasahan ko. Naging tahimik sila. Walang mga group chat, walang text para sa bagong taon. Walang mga meme mula kay mama. Noong una,
Ang katahimikan ay parang nakatayo sa isang silid pagkatapos ng sunog. Amoy usok at hindi sigurado kung ano pa ang nakatayo. Itinuon ko ang aking sarili sa aking bagong realidad sa halip. May mga pagpupulong kasama ang kumpanyang bumili, mga sesyon ng diskarte tungkol sa kung paano palalawakin ang pulse link, mga pagbisita sa iba pang mga ospital kung saan ang mga nurse ay nagagalak kapag nakikita kung gaano kadali ang kanilang daloy ng trabaho. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang aking mga pang-araw-araw na usapan ay kasama ang mga tao na nakikita ang aking isip muna, hindi ang aking papel sa isang pamilya. Ginawa ko rin ang isang bagay na tiyak na magpapantig sa lumang ako. Nag-book ako ng therapy. Hindi dahil ako ay nasira, kundi dahil pagod na akong magdala ng mga lumang sugat sa mga bagong silid. Marami sa mga sesyong iyon ay tungkol sa aking mga magulang, tungkol sa kung paano ang pagiging binaliwalang bata ay maaaring maging mas madali kaysa sa pagiging problemadong bata, ngunit unti-unti ka pa rin kinakain nito ng buhay. Tungkol sa kung paano ang paboritismo ay hindi lamang hindi patas. Ito ay isang uri ng emosyonal na pagpapabaya para sa lahat ng kasangkot. Sinabi ng aking therapist ang isang bagay na tumatak sa akin. Kapag ang isang pamilya ay pumipili ng isang gintong anak, hindi lang nila sinasaktan ang scapegoat o ang hindi nakikitang bata. Inihahanda rin nila ang gintong anak para sa pagbagsak kapag ang mundo ay hindi sila tinatrato sa parehong paraan. Hindi ko lubos na naunawaan ang ibig niyang sabihin hanggang sa ikalawang linggo ng Enero, nang tumawag si Ryan, tinitigan ko ang kanyang pangalan na kumukurap sa aking telepono sa isang mahabang sandali bago sumagot. Hello? Sabi ko, habang pinananatiling neutral ang aking boses. Hoy! Sagot niya. Mas maliit ang kanyang boses, pwede ka bang makausap? Nang kaunti, sabi ko. Ano ang problema? May naganap na paghinto, pagkatapos ay isang mapait na tawa. Alam mo ba kung paano ko sinabi na ang maliit mong pagtatanghal sa hapunan ay magmumukhang tanga ako sa trabaho? Natatandaan ko, sabi ko. Masyado kang nag-alala tungkol doon. Oo nga, sabi niya. Lumalabas na nagawa ko ang isang medyo magandang trabaho ng pagiging tanga ng mag-isa. Ipinaliwanag niya ng may pag-aalinlangan na naging mataas ang kanyang pakiramdam sa kanyang promosyon, ang isa na karaniwang itinapon ng aking mga magulang ng isang holiday para sa karangalan, at naging pabaya. Ginamit niya ang mga pangalan ng kliyente sa isang bar, kung saan hindi niya dapat ginawa, nagpadala siya ng isang email na may maling attachment. Gumawa siya ng ilang masasamang desisyon, upang subukang humanga sa isang nakatatandang kasosyo. Walang ilegal, ngunit sapat na para mag-alala ang mga nakatataas. Sinabi nila na nawalan ako ng pokus, pagtatapos niya, na ang aking pagganap ay hindi tumutugma sa aking saloobin. Sinusuri muli nila ang aking landas, ikinalulungkot ko, sabi ko, at seryoso ako. Hindi dahil nakaramdam ako ng kasalanan, hindi ko ginawa, kundi dahil ang panonood sa pagkakakilanlan ng isang tao, na gumuho ay masakit, kahit na ang pagkakakilanlang iyon ay itinayo sa isang marupok na pundasyon. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil, sabi niya, habang humihinga ng malalim, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakuha ko ito. Isang maliit na bahagi, kahit paano. Kung ano ang pakiramdam kapag ang buong halaga mo ay nakatali sa kung ano ang iniisip ng mga tao na magiging ikaw sa halip na kung sino ka talaga. And kapag nagsimula na itong mawala, hindi mo na alam kung sino ka kung wala ito. Naupo ako sa aking couch, ang bigat ng kanyang mga salita ay nananahan sa paligid ko. Maaari mo sanang nalaman iyan nang hindi ako inaapakan, sabi ko ng dahan-dahan, ngunit natutuwa akong nakikita mo ito ngayon. Patuloy na sinasabi ni Mom na dapat kaming humingi ng paumanhin, bigla niyang sinabi. Sinasabi ni Dad na hindi niya alam kung saan magsisimula. Magulo sila tungkol dito, Chloe, tungkol sa iyo, tungkol sa kanila, tungkol sa lahat. Hindi nila kailangan ng isang perpektong talumpati, sabi ko. Kailangan lang nilang sabihin ang katotohanan, kahit na ito ay pangit. Pagkalipas ng isang linggo, ginawa nila ito. Inanyayahan ako ng aking mga magulang na magkita sa isang cafe, sa pagitan ng aking lugar at ng sa kanila. Dumating sila na mukhang 2 taon ang itanda kaysa sa natatandaan ko. Hindi dahil sa aking tagumpay, kundi dahil sa wakas ay nakita na nila ang kanilang sariling mga pattern. Umiyak muli ang aking ina, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya sinubukang gawin itong buong kwento. Inamin ng aking ama, basa ang mga mata, na natatakot siyang malampasan ko siya sa mga paraang hindi niya naiintindihan. Kaya, mas madali na magbiro tungkol sa karera ni Ryan. Pareho nilang sinabi ang mga salitang hindi ko pinahintulutan ang aking sarili na umasa,
paumanhin kami. Nagkamali kami. Hindi namin mababawi ang mga taon na ipinaramdam namin sa iyo, na ikaw ay backup lang. Gusto naming gumawa ng mas mabuti kung pahihintulutan mo kami. Hindi ako nahulog sa kanilang mga bisig. Hindi ko ito inayos sa pamamagitan ng isang yakap. Sinabi ko sa kanila, ng tapat, pinahahalagahan ko ito. Kailangan ko rin ng oras, hindi pa ako nagtitiwala sa mga salita. Kailangan kong makita kung ano ang gagawin ninyo. At pagkatapos ay nagtakda ako ng mga hangganan. Sinabi ko sa kanila na hindi ako ang kanilang plano sa pag-retire. Sinabi ko sa kanila na hindi ko ililigtas si Ryan sa anumang masasamang investment o babayaran ang kanilang bahay dahil lang kaya ko. Sinabi ko sa kanila kung kakausapin nila ng mababa ang aking karera sa nursing o tratuhin ang aking trabaho tulad ng isang swerte muli, aalis ako. Nakinig sila. Talagang nakinig. At sa sumunod na taon, dahan-dahan, masakit, nagsimula silang magbago. Nagtanong sila sa akin ng mga katanungan tungkol sa aking trabaho, at hindi bumalik kay Ryan pagkatapos ng 30 segundo. Nirespeto nila kapag sinabi kong pagod ako, mula sa isang shift at hindi makakapagsalita. Nagsimula silang mahuli ang kanilang sarili, kapag nadulas sila sa mga lumang pattern. Hihinto ang aking ina sa gitna ng pangungusap, at sasabihin. Ginagawa ko na naman ito, di ba? At pagkatapos ay itatama ang kanyang sarili. Kung para kay Ryan, hindi siya natanggal sa trabaho, ngunit ang kanyang landas sa kumpanya ay naging patag, wala nang mabilis na takbo. Wala nang patuloy na papuri, kinamuhian niya ito noong una. Pagkatapos ay nagsimula siyang ihiwalay kung sino siya sa kung ano ang ginagawa niya. Humingi siya ng paumanhin sa akin, talagang humingi ng paumanhin, hindi gamit ang mga dahilan o nagbibirong pag-iwas. At isang araw, buwan pagkatapos ng Paskong iyon, tinanong niya ako ng isang bagay na nagulat sa akin, nang higit pa sa anumang bagay sa buong kwentong ito. Sa tingin mo ba, sabi niya, papayagan mo ba akong mag-intern o magtrabaho sa isang bagay na binuo mo? Hindi bilang iyong kapatid, kundi bilang isang tao lang na nagsisimula muli. Inisip ko ito sa isang mahabang segundo. Siguro, sabi ko, kung maayos sa iyo na magsimula sa ilalim at turuan ng mga tao na hindi humahanga sa iyong huling pangalan. Tumawa siya, ngunit may kapakumbabaan na sa kanya sa pagkakataong ito. Patas nga naman. Narito ang natutunan ko mula sa lahat ng ito, at kung ano ang gusto kong makuha ng sinumang nanonood. Ang paboritismo ng pamilya ay hindi lamang hindi patas. Ito ay isang mabagal na uri ng pinsala. Sinasabi nito sa isang bata na kailanman ay hindi sila sapat, at sa isa pa na sapat lang sila kapag sila ay nagliliwanag. Ginagawa nitong mag-alinlangan ang binaliwalang bata sa kanilang halaga, at ang gintong anak ay takot na bumagsak. Ang pagtayo para sa iyong sarili sa sistemang iyon ay hindi makasarili. Ito ay kaligtasan ng buhay. Ang pagtatakda ng mga hangganan sa iyong mga magulang ay hindi kawalan ng paggalang. Minsan, ito lamang ang tanging paraan upang masira ang isang pattern na kung hindi ay ipapasa sa susunod na henerasyon. At ang iyong halaga ay hindi nagsisimula kapag sa wakas ay nakita na ito ng iyong pamilya. Narito na ito sa buong panahon. Ang pagwawalang bahala ng aking mga magulang sa akin sa loob ng ilang taon ay hindi nagbura sa aking halaga, na antala lamang nito ang sandali na kailangan nilang harapin ito. Ang aming kuponan sa Revenge Red ay nakatuon sa paggawa ng makabuluhan, emosyonal na mayayamang kwento na tumutugma sa mga totoong pakikibaka sa buhay. Ipinapangako namin na ang mga ito ay mga kathang-isip na kwento na nilikha pulos upang ibahagi ang mga mahalagang aral at positibong pang-edukasyon na mensahe sa aming mga manonood. Ang script na ito ay nagtatampok sa pang-edukasyon na halaga ng sariling halaga, emosyonal na hangganan, at ang pangmatagalang epekto ng paboritismo ng pamilya. Hinihikayat nito ang mga manonood na magmuni-muni sa kalusugan ng isip, malusog na komunikasyon, at ang kahalagahan ng pagkilala sa potensyal ng bawat tao. Sa pamamagitan ng kwentong ito, inaasahan namin na ang mga tao ay matutong bumuo ng mas may paggalang, maunawain, at sumusuportang mga relasyon sa kanilang sariling buhay.